talk about the presence of God, and we will talk about worship. Hallelujah. Let's open our Bibles in Exodus chapter 33, verse 15 to 16. Then Moses said to him, "If your presence does not go with us, do not send us up from here. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth?" Sinabi po ni Moses sa Diyos during nang sila po ay may encounter. Si Moses po ay nakikipag-usap sa Diyos. Alam niyo naman po si Moses, he talks to God face to face. And meron pong sinasabi si Moses kasi ang Panginoon ay nagagalit doon sa mga Israelita dahil sila po ay, the Bible says they are stiff-necked people. Matitigas daw yung leeg, kumbaga parang titigas ng ulo. Pero sabi ni Moses, "Lord, ikaw ang nagdala sa amin dito, ikaw ang nag-rescue sa amin sa Egypt." Sabi ni Moses, "If your presence does not go with us, do not send us up from here." Lord, kung wala yung presensya mo sa buhay namin, kung wala ang presensya mo, Panginoon, sa mga taong ito, kung di mo kami sasamahan, wag na lang, sabi ni Moses. Dito po, naunawaan ni Moses kung gaano kahalaga yung presensya ng Diyos sa buhay ng isang tao. Bakit po? Kasi si Moses po, nakita po niya kung paano hinati ng Diyos yung Red Sea. Kasama nila yung Diyos. Si Moses po, nakita niya kung paano sa gabi merong pillar of fire para bigyan sila ng init, para hindi sila ginawin sa disyerto. Nakita ni Moses sa disyerto pag umaga at tanghali, no, mainit pero merong pillar of cloud kung saan naglilid sa kanila. Si Moses po, nakita niya at napatunayan niya na kahit saan ka magpunta, kahit disyerto pa yan, basta kasama mo ang presensya ng Diyos, walang mangyayaring masama sa iyo. Amen. Ganon ang experience ni Moses, kaya napakahalaga sa kanya ang presensya ng Diyos. Kaya sabi niya, "Lord, kung hindi mo kami sasamahan, wag mo na lang kami papuntahin doon." Amen? At sinabi pa niya, "How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all other people on the face of the earth?" Kapatid, gaano kaimportante ang presensya ng Diyos sa buhay mo? Gaano kaimportante ang presensya ng Diyos? Siguro, yan yung isang bagay na hindi natin natatanong sa ating sarili. Lord, sa araw-araw ng buhay ko, Lord, gaano ka ba, kailangan kita, gaano ka ba kaimportante na ikaw ay maranasan ko? Okay? Dito po, sabi dito ni Moses, what else will distinguish me and your people? Kapatid, the presence of God, yan ang distinction mo. Sabihin po natin lahat, distinction. Kapatid, maraming nagke-claim to be Christians. Madaling sabihin, Kristiyano ako. Pero kapatid, pag ikaw, nasa sayo yung presensya ng Diyos at sinasamahan ka ng presensya ng Diyos, yun talaga ang totoo. Kasi kahit saan siya magpunta, dala-dala niya si Kristo. Dala-dala niya ang presensya ng Diyos. Kailangan nararanasan natin. Kailangan alam natin. At kailangan yan ay, kumbaga sa araw-araw, no, kasama natin ang Diyos. Just like Moses, sabi niya, "Lord, kung wala ang presensya mo, wala kaming pinagkaiba doon sa ibang tao doon na pupuntahan namin. Pero pagkasama namin ang presensya mo, Lord, yun ang distinction namin." Amen.
Distinction mo yan, kapatid. Yung presensya ng Diyos. Kaya importante yan. At alam nyo, listen, we are created to be in God's presence. Nilikha tayo ng Diyos para tayo ay manatili sa presensya ng Diyos. Pastor, ganun ba talaga ang gusto ng Panginoon? Yes. Yan po ang gusto ng Diyos, na ikaw ay lagi niya matagpuan sa kanyang presensya. Pag binasa mo yung Genesis, nilikha ng Diyos ang buong mundo. Napakalaki po nito. Okay, napakalaki po ng planet Earth. Nilikha ng Diyos si Eva at Adan. Kapatid, pwede naman lakbayin ni Eva at Adan yung buong mundo. No? Tatanda sila, baka sa paglalakad lang nila, ang hirap lakarin buong mundo. Pero you see, hindi yun ang ginusto ng Diyos para sa kanila. That's why God created a garden. It's called the Garden of Eden. Why? Para hindi sila lumayo sa presensya ng Diyos. Kahit saan sila magpunta, nandun lang sila sa garden. And if you know the story, no, God walks doon sa garden. Naglalakad siya doon sa garden. Ano ibig sabihin? Yun talagang gusto ng Diyos. Ang tao ay hindi malayo sa kanyang presensya. Amen. Kaya gusto niya, dito lang kayo, kung saan malapit sa akin. That's Genesis. Pagdating mo sa Revelation, kapatid, pag binasa mo ang Bible, again, mababasa mo, ang gusto pa rin ng Diyos, yung mga tao, makapiling niya sa langit, kung saan nandun ang presensya niya. Amen? Matatapos ang mundo, ang lahat ng bagay matatapos, still, the heart of God, yung mga tao, ay gusto niya ay nasa kanyang presensya. Amen? Kaya dapat, kapatid, pinapahalagaan po natin yung presensya ng Diyos. Pinapahalagaan dapat natin at dinidesire natin yung presence ng Panginoon. Alam niyo ang kagandahan dito, mga kapatid, hindi naman lahat ay pwedeng mag-claim ng presence ng Panginoon. It is only through Jesus Christ. Kaya tayo nakakaranas at nakakalapit sa presensya ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 18. Now all of us can come to the Father through the same Holy Spirit because of what Christ has done for us. Kaya tayo nakakalapit, kaya tayo nakakaawit, kaya tayo nakakaranas at nakaka-experience ng presensya ng Diyos. It's because of what Christ has done for us. Amen. Without Jesus Christ, without the Holy Spirit, walang pwedeng lumapit. Amen? Kaya sabi ni Jesus, no, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Amen. E tinanggap mo na si Jesus sa puso mo. Amen. Nananampalataya ka sa Panginoong Yesus. That's why, kapatid, meron kang privilege na ikaw ay makapasok sa presensya ng Diyos. Hindi dahil ikaw ay mabait, hindi dahil ikaw ay member ng Grace Church, kundi dahil ikaw ay tinubos na ng Panginoong Yesus. Amen? Through Jesus Christ, we have now the privilege to enter and be in God's presence. Biro mo, napakaganda nun. Meron kang access, direct access, na makalapit sa trono ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Dapat, kapatid, hindi natin sinasayang yung pagkakataon na yun. Tuwing tayo mag-gather, maging excited ka. Tuwing darating yung linggo at panahon para mag-worship, maging excited ka. Pag may gawain sa church, pag may Bible study, kapatid, basta para sa Diyos, maging excited ka. Why? Because ginagamit mo yung privilege na ibinigay sa iyo ng Diyos para makalapit sa Kanya. Don't just experience God's omnipresence. Ang gusto natin is to experience God's tangible presence. Alam niyo, ang Panginoon kasi ang Diyos, siya ay omnipresent. Ibig sabihin, katotohanan po ito, kahit saan ka magpunta,
nandun si Lord. Amen? Because He is omnipresent. Kahit anong bansa ka pa magtago, nandun pa rin si Lord. Pwede kang katagpuin ng Diyos. Pero kapatid, today, hindi lang omnipresence ng Panginoon ang gusto natin maranasan, kundi yung tangible. Sabihin po natin lahat, tangible. Ano ba yung tangible? Ibig sabihin yung parang nararamdaman mo, nagagrasp mo na, eto na, nasa harapan mo na. Kumbaga, something na talagang nararamdaman mo. Yun ang aim natin. Pag ikaw lumapit sa Panginoon, hindi lang yung Lord, salamat po, Lord, at ikaw ay narito. Of course, because that's the omnipresence of God. Pero kapatid, pwede naman yung tangible presence na kung saan, kapatid, mararamdaman mo na nandito talaga si Lord. Yung para ba yung balahibo mo tumatayo. Ba't nararamdaman ko? Umatin lang naman ako sa church. Para ba, ano ba to? Iba to. Yung parang puso mo, parang hinahalukay. Merong ganyan eh. Umatin lang ng worship service. No? Wala. Iyak na ng iyak. Bakit ako iyak ng iyak? No? It's because of God. Buhay kasi ang Diyos. Amen? Inaakap ka ng Panginoon. Excited si Lord. Pag nakita ka, yun dapat ang maramdaman mo. Tangible presence. And one way to experience God's presence or the tangible presence of God is through worship. Sabihin po natin lahat, worship. Sabi ng Psalm 95 verse 6, "Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker." There's an invitation. Laging may open invitation sa ating lahat to come and worship God. At alam nyo, God loves to be worshiped. Yan po ang isang bagay na gustong-gusto ng Diyos. Kasi pagdating natin sa langit, that will be the part of our eternal lifestyle. Worship. Amen? Psalm 22 verse 3 said, "Yet you are holy, you enthroned on the praises of Israel." Kapatid, every time na tayo ay mag-worship, God is enthroned on our praises. Okay? Pag tayo umawit sa Panginoon, no, ang Diyos daw ay naluluklok. He is enthroned in our praises. Kaya ang Panginoon bumababa. Now, there are different ways to worship God. Maraming pamamaraan to worship God. Nandiyan yung music. No, pansinin nyo, meron tayo niyan. Singing, no? And itong linggong ito, for the first time, may dancing. No? Nakita niyo ba yung mga dancer natin dito? Ano po yan? In-import po natin yung mga yan galing sa ibang bansa. Para lang sa first Sunday natin. No? Dancing, that's part. Kung siguro titingnan nyo, bakit may sumasayaw na doon? No? Dati maawit lang, tumutugtog lang. Ngayon may sumasayaw na. That's part ng worship, dancing. Amen? Way of worship yan. Okay? Tingnan nyo na lang po sa i-search nyo na lang po yung mga verses. Marami pong verses patungkol sa mga yan. No? Yung way of worship. Prayer. No? Ayan po ay isang way of worship. Yung ating mga actions. No? Kanina nagpa-action yung ating worship leader. No? That is part ng worship, way of worship. Yung pagpalakpak sa Panginoon. Pwede ba natin pumalakpak sa Lord? Come on. Yan. Sabi nila, pag daw pumapalakpak sa tao, no, hanggang dito lang. Kasi pantao lang. Pero pag para sa Diyos, kailangan mataas. Kasi para sa Diyos. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya wag ho kayong ma-OP. Ba't mapalakpak si sister? No? May kalapati ba dito sa loob ng church? Mapalakpak. Hindi, kapatid, nagwo-worship lang si sister. Hayaan mo lang. No? Lifting of hands. No? Pag tayo nagtataas ng kamay, that's a way of worship. Bowing down, that's a way of worship. Marami pong ways of worship. But the most common way of worship is through praise and worship. Sabihin po natin lahat, praise and worship. Yan po yung pag-awit sa Panginoon.
Amen? Hallelujah. So yan po yung isa po sa ating pong pag-uusapan na way of worship. Okay? Psalm 100, verse 1, sabi dito, shout for joy to the Lord, all the earth. You see, ito yung pagpe-praise and worship eh. Tingnan nyo po, shout for joy to the Lord, all the earth. Kapatid, hindi lang sing eh. Shout pa eh. Amen? So, minsan kasi, yan ang challenge sa mga churches na gusto nila mag-worship talaga ng biblical sa Diyos. Minsan kasi meron po mga tao na they don't understand na sasabihin nila, ba't ang ingay nyo? Ba't ang iingay nyo? Di ba pwedeng tahimik lang kayo pag kayo nagwo-worship? No? Well, sa totoo, pwede naman. Pero kung ikaw gusto mo sundin yung Bible, sabi ng Bible, shout for joy to the Lord. Meron bang shout na pabulong? Ang weird nun. Di ba? Pag sinabi mong shout for joy to the Lord, ano gagawin mo? Hallelujah! Amen! Ganun ang shout for joy to the Lord. Yun lang ang problema. Minsan yung mga tao sa labas, hindi nila alam yun. Hindi nila nauunawaan yun. No? Pero kapatid, wala tayong ginagawang masama. Sinusunod lang natin yung sinasabi ng Bible at paraan ng worship na nasa Bible. Amen. Kaya dapat, wag tayong mahiya. Amen? Hallelujah. Sabi dito, worship the Lord with gladness. No? Pag tayo nag-worship, masaya. No? Hindi parang worship service, hindi funeral service. No? Pag tayo nag-worship, masaya. No? Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. O yun, nag-aawitan tayo. No? Know that the Lord is God. It is He who made us. We are His people, the sheep of His pasture. Dito pinapakita, ano ba yung reason natin, bakit tayo nagkakaganito, bakit tayo nagwo-worship? Because the Lord is God. No? He made us. We are His people, the sheep of His pasture. Yun po yung dahilan. No? Verse 4, sabi, enter His gates. Oh, kapatid, doon pa lang ha. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Pagpasok sa church, excited na. No, Lord, thank you, Lord. Nagising ako, Lord. No, makakarating ako sa church. Hallelujah. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Amen. Worship the Lord. Kapatid, hindi po OA ito. Hindi po to OA, hindi po ito worldly. Sabi nga, worldly naman yung church nyo. No. If you read the Bible, mas matindi pa sila. Mamaya makikita nyo si David kung paano mag-worship. No? Pero kapatid, this is a privilege na binibigay ng Diyos. Na kung saan, through praise and worship, tayo nakakalapit para po maranasan natin ang presensya ng Diyos. Amen? Let's do it right. Amen. Hallelujah. So how do we worship God? Pag tayo umawit o ano man yung ating way of worship, how do we worship God? Ito po yung familiar verse in John chapter 4 verse 23. Si Jesus po, sinabi niya, ano ba ang dapat na way of worship? Ano ba dapat tayo pag tayo nagwo-worship? Sabi ni Jesus, yet a time is coming and has now come. No? Sabi mo sa katabi mo, it has come. No? Ibig sabihin, nangyari na, dumating na. So, huwag mong sabihin sa Panginoon, Lord, Lord, lalambutin tong bewang ko. No? Di bale, Lord, maayos din yung pako, magiging, kanan at kaliwa, hindi na parehong kaliwa. No? Kapatid, it doesn't matter kung parehong kanan yan o parehong kaliwa yung paa mo. No? What matters is, kailangan ma-worship natin ang Panginoon. And has now come, dumating na daw, when the true
worshipers. Meron palang tinatawag na true worshipers. Ibig sabihin, pag may sinabing true worshipers, may false. No? Kasi ito yung dinidescribe niya eh. Ano bang worshiper ang hinahanap? So meron palang mga nagwo-worship din sa Lord na false worshiper. Kasi in-emphasize dito yung true worshiper eh. So, yun po gusto natin maunawaan. No? Gusto po natin tayo po yung maging true worshiper. When the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Yung pala yun. True worshipers worship the Father or worship God in spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. See? Pwedeng lahat kumanta. Listen. Pwedeng lahat kumanta para sa Diyos. Pwedeng lahat ay tumugtog, umawit para sa Panginoon, pero may hinahanap ang Diyos. At ang hinahanap ng Diyos are the true worshipers. So yung worship natin at tayo bilang worshiper, kailangan pala ay maging true worshiper tayo. Sabi ng verse 24, God is spirit and His worshipers must worship in spirit and in truth. This is how we should worship God. The kind of worship that we must give God is we must worship God in spirit and in truth. Sabihin po natin lahat, spirit. Sabihin po natin lahat, truth. Okay, let's talk about that. Ang gusto po ng Diyos when we worship Him not just sing, not just dance, but we worship Him in spirit. So worshiping in spirit is worship that is not focused sa flesh and not limited by the flesh. Now listen, paano po yun? Minsan tayo pa nagwo-worship tayo, conscious na conscious ka. Okay? Ang tinitingnan mo, yung sarili mo. Limited ka doon sa iyong flesh. No? Nakafocus ka doon sa iyong flesh. Naku, pagpapawisan ako. Naku, ito maganda. Ito dapat yung bibigay ko na worship, no? Naku, bakit ganun? Yung boses ni sister, ganun. Naku, nakafocus ka. Ikaw din, ayaw mong umawit. Kasi baka marinig nung katabi ko kaya nasa unahan ko, nawala ako sa tono. Nakafocus ka doon sa flesh, sa limitation ng flesh. Dapat po ito is to worship in accordance to the will of the Holy Spirit. So hindi yung flesh ang susundin mo. At hindi ka magpapalimita doon sa flesh mo. Kundi kung ano po yung nililid sa iyo ng Holy Spirit, which is nasa iyo na, nasa puso mo, ganon ang dapat mong ibigay na worship sa Diyos. That is worshiping in spirit. Kung gusto mong matuwa ang Diyos at maging katanggap-tanggap yung worship mo sa Diyos, kapatid, ang sikreto ay ito, sundin mo yung udyok ng banal na Espiritu kung paano worshipin ang Diyos. Amen. Kasi ang Diyos, meron siyang kind of worship. He is seeking a kind of worship. And the Holy Spirit na nasa iyo, tinuturuan ka, sinasabi sa iyo, ito yung hinahanap ng Diyos na worship, ito yung gawin mo. Pero pag ikaw, lilimitahan mo at ang papansinin mo at susundin mo yung flesh mo, then the Holy Spirit cannot move. And then, hindi ka makapag-worship ng worship na dapat para sa Panginoon. So ano mangyayari? No? Walang presence ng Diyos. Makikita mo yung ibang tao napupuspos, nakikita mo yung ibang tao nagbe-breakthrough, pero ikaw, hindi. Bakit? Kasi ang iniisip mo ay yung sarili mo, hindi yung leading ng Holy Spirit sa iyo. Okay? Naunawaan po ninyo? Now listen, 1 Corinthians chapter 2 verse 11 says, no one can know a person's thought except that person's own spirit. And no one can know God's thoughts except God's own spirit. You see,
Walang nakakaalam doon sa gusto ng Diyos na kind of worship na ibibigay mo, kundi yung Holy Spirit, yung Espiritu ng Diyos na inilagay sa iyo. Amen. Naunawaan po ninyo? Kaya pag tayo mag-worship, you just allow the Holy Spirit to move. You just allow the Holy Spirit to lead you in worship. Kasi kung ano yung klase ng worship na gusto ng Diyos, sinasabi niya o pinapakita niya through the Holy Spirit para gawin mo. Let the Holy Spirit lead you in worship. Let the Holy Spirit lead you in worship. Of course, pwede tayong kumanta. Of course, pwede tayong tumugtog. Pwede tayong sumayaw. Pero kapatid, let the Holy Spirit lead you. Allow the Holy Spirit. Amen? So anong ibig sabihin po nito? If the Holy Spirit is leading you during worship, nag-worship ka, and the Holy Spirit is leading you to clap your hands, then clap your hands. Pumalakpak ka sa Panginoon. Yes, Lord. Gagawin ko ito, Lord. Ito yung gusto mo. Kahit hindi pumapalakpak yung iba. Diba? Minsan kasi, no, parang kailangan sabihan pa tayo, palakpakan natin ng Diyos. No? Hindi tayo nagiging automatic. Why? Because hindi natin alam yung pagpalakpak pala is kind of worship na binibigay natin sa Diyos. So, yung leading ng Holy Spirit, pag sinabi ng Holy Spirit, pumalakpak ka, palakpakan mo ang Diyos. Pag sinabi ng Holy Spirit, awitan mo siya. Sing aloud. Huwag ka mahiya kung ang boses mo yung worship leader papuntang Libis. Ikaw, pauwi ka na pauwi na ng Rizal yung boses mo, pahiwalay na ganun. No? Walang problema sa Diyos yun, kapatid. Pag ikaw nililid ng Holy Spirit during worship, lumuhod, then kneel before God. Hindi po ito OA, hindi po ito show off. This is pleasing God. And this is worshiping God according to the leading of the Holy Spirit. Amen. Pero siguraduhin mo yan talaga yung gusto ng Holy Spirit, yung nililid sa'yo, kasi meron naman talagang show off Meron naman talagang show off Ako, dami ko nakitang ganyan. Pero nagwa-worship, no? Nagwa-worship kami. Ako nagpapakanta, tapos na yung worship. Babang ingay pa, nandun sa likod. No? Tapos na. No? Magme-message na. Worship pa doon, nagtatangs pa. Okay. Sinabihan ko na, kapatid, magme-message na ako. Pwede mo namang hinto yan Huminto naman. No? Mahirap no? Mahirap pag no? Of course, no? Hindi naman natin inaano, pero merong God is a God of order. Amen? Pag ikaw nakakagulo na, o ikaw no, sobrang bigla mong binatukan yung katabi mo, leading ni Lord to. Tingin ko hindi, kapatid. No? Bigla mong yinugyug yung katabi mo. Newcomer pa naman. Ano ba naman to? Nakatabi kong to. Bihira. Of course, God is a God of order. Amen? Malalaman naman natin yan kung yan ay sa Lord o hindi na sa Lord. Amen. So, mga kapatid, no? Kung ikaw nililid ng Panginoon, then do it. No? During worship, kung ikaw gusto mo, ikaw ay nililid ng Lord, sumayaw, di sumayaw. Amen? Sumayaw ka, huwag kang mahiya. No? Ang luwag-luwag nung church natin, no? Misa kasi yung upuan, hindi ako makasayaw kasi may upuan. Para-paraan. Di umalis ka, pumunta ka dito sa gitna. Tama? Para maluwag. Amen? Kung ikaw nililid ng Lord sumayaw, di may space naman para sumayaw. Huwag mong gawing dahilan yung upuan.
May upuan kasi, kaya hindi ako makasayaw. Pag nililit ka ng Lord, mag-rejoice, then rejoice. Minsan, nililit ka ng Lord, nagwo-worship, tapos naiiyak ka. Ikaw naman, pinipigilan mo, sinasabi mo, naku, baka sabihin nila, dami kong problema. Totoo, nakaka-break through lang ako. No? Okay lang yun. No? Okay lang yun kung ikaw naiiyak. Meron nga yung mga newcomer, no? Na-experience ko na rin to. Newcomer, bago-bago lang sa church, nung nag-worship na, kasama din sa umiiyak. Di ko alam bakit ako umiiyak. No? Si Lord kasi yun eh. Pag naranasan mo ang Panginoon. No? Kung ano yung nililit sa'yo ng Panginoon, kapatid, the Holy Spirit, no? Yan po yung worshiping in spirit. Alam niyo, kung papansinin niyo, meron tayong during praise and worship, meron tayong tinatawag na open worship. Sabihin po natin lahat, open worship. Na kung saan wala na yung lyrics, pero nagkakanya-kanya na tayong kanta. Tawag doon open worship or spontaneous worship. Yun yung, listen, makinig kayo mabuti, yun ang masarap na worship. Bakit? Yung wala ng lyrics, bakit? Kasi ang lyrics mo na ngayon ay yung laman ng puso mo. Kaya kapatid, pag nag-open worship na kapatid, yun na yung time. Oh, lahat ng gusto mo na sabihin sa Panginoon, Lord, mahal kita. Lord. Amen? Tawag doon open worship. It's time. I-pour out mo yung puso mo, buksan mo yung puso mo sa Diyos, i-pour out mo lahat ng worship, lahat ng gusto mong sabihin through worship, no? Habang ikaw ay umaawit, sabihin mo na. Kasi yun talaga yung hinahantay ng Diyos na marinig sa atin. Amen. Kaya wag ho tayo mahihiya. Sabi mo sa katabi mo, wag ka nang mahihiya. Hindi bagay sa'yo. Alam mo, pag ikaw nasa presensya ng Diyos, no? Huwag ka nang mahiya. Bawal mahiyain sa presensya ng Diyos. Kasi yung pagiging mahiyain, no, minsan yan ang nagiging dahilan. Kaya hindi tayo makaka-breakthrough kasi nahihiya ka. Amen. Huwag ho natin ikahiya yung ibinigay na ng Diyos sa atin, which is worship. Tingnan niyo po ito, Ephesians 4:30. Sabi, and do not grieve the Holy Spirit of God. Sino daw nagpa-prompt ng worship natin o naglilid ng worship natin sa atin? It's the Holy Spirit. Sabi ng Bible, do not grieve the Holy Spirit of God in whom you were sealed for the day of redemption. Huwag mong i-grieve yung Holy Spirit. Biro mo, nililid ka ng Holy Spirit, sumayaw, lumuhod, mag-open worship, no, mag-rejoice, tapos ikaw pipigilan mo, no, sasabihin mo, hindi Lord, ayoko, kasi sayang yung attire ko, yung OOTD ko, baka masira. Mag-i-Eastwood pa kami mamaya. No, ayokong masira, Lord. Ayoko matunaw yung makeup ko. Maghulas, Lord. Ayoko, Lord. No? Nagigrieve mo yung Holy Spirit, kapatid. Sa pamamagitan ng ikaw ay nililid niya, pinaprompt ka niya to do things so that you will have a breakthrough. Nagigrieve siya pag ayaw natin siyang sundin. Obey the leading of the Holy Spirit during worship. There will be no breakthrough in our worship unless we worship God in spirit and through the Holy Spirit. Hindi yan nakukuha sa ganda ng boses, sa galing tumugtog, sa taas ng talon o galing ng sumayaw. Yan lahat ay through the Spirit of God that is moving and enabling us to worship Him. Amen. Without the Holy Spirit, kapatid, we cannot give God yung best worship. You can give your flesh na worship, pero yung spirit worship, yan ay through the Holy Spirit. Kaya worship God in spirit. So we should practice unashamed worship. Huwag po tayo mahihiya. No? We should practice unashamed worship, kapatid. Tingnan nyo, Luke 9:26. Sabihin po natin lahat, I am unashamed. Dapat lang, no?
Kasi sabi ng Luke 9:26, whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of them when He comes in His glory and in the glory of the Father and of the holy angels. Pag kinahiya mo daw ang Diyos sa mga tao, kakahiya rin din tayo ng Diyos pagdating natin sa langit. Kaya wag natin ikakahiya yung ating worship. Amen. No? Don't worry about what will people say, but worry about what will God say. Dapat unashamed worship. Si David, ito na, punta tayo kay David. Si David, nag-worship. Alam niyo naman si David po, ang puhunan lang niyan, worship. Presence of God lang ang puhunan niyan. From being a shepherd, naging king. Greatest king ng Israel. Ang puhunan lang is worship. Kaya kapatid, no? Powerful ang worship. So si David, is a man after God's own heart, he knows worship. Kaya nung siya po ay dadalhin niya yung Ark of the Covenant papunta ng Jerusalem, sa city of David, no? Talaga pong binigay ni David yung the best worship na pwedeng ibigay niya para po sa Panginoon. In verse 14 sabi, si David po wearing a linen ephod, David was dancing before the Lord with all his might. See? Sumasayaw daw si David sa Diyos with all his might, while he and all Israel were bringing up the ark of the Lord with shouts and the sounds of trumpets. There may celebration, no? Yung mga tao nagwo-worship, they're shouting, may instruments, no? May mga trumpets. At si David nagwo-worship, siya po ay dancing with all his might. Verse 16 says, as the ark of the Lord was entering the city of David, Michal, daughter of Saul, yan po yung asawa ni David, no? Michal, daughter of Saul, watched from a window. And when she saw King David leaping and dancing before the Lord, she despised him in her heart. Sabi nung asawa ni David, nakita niya dun sa bintana, abay, yung asawa ko, eto na, dumarating, sayaw ng sayaw. Naku po, pambira naman, hindi na ako binigyan ng kahihiyan. Ikaw pa naman ang hari ng buong Israel. Tapos kung magsasayaw ka, ganyan. No? Hindi ko alam kung ano yung sayaw ni David. No? Huwag niyo na ako hingan ng sample. No? Baka mapilitan ako. Hindi, joke. Nagsasayaw, sabi ni Michal, ano ba naman yan? Nakakahiya. No? So, verse 20. No? When David returned home to bless his household, Michal, daughter of Saul, came out to meet him and said, ayan na, kinutya na si David. Kasi kinakahiya niya yung worship ni David. How the king of Israel has distinguished himself today, going around half naked in full view of the slave girls of his servants, as any vulgar fellow would. Sa tindi daw ng pag-worship ni David, sa tindi daw ng pagsasayaw ni David, halos mahubara na siya. No? Biruin mo, hari siya, ang ganda ng suot niya, linen ephod. No? Pero sa tindi ng worship niya, unashamed worship niya, halos nahubara na siya. Galit na galit si Michal. Bihira ka. Ano pa naman yung hari na yan? Sasayaw lang, halos mahubaran ka na, hindi ka na nahiya doon sa mga tao. Tingnan niyo yung sagot ni David. Verse 21, David said to Michal, it was before the Lord who chose me rather than your father or anyone from his house when he appointed me ruler over the Lord's people Israel. I will celebrate before the Lord. I will become even more undignified than this, and I will be humiliated in my own eyes. But by these slave girls you spoke of, I will be held in honor. Verse 23, and Michal, daughter of Saul, had no children to the day of her death. Ang sagot ni David, teka, bakit ako hindi sasayaw ng ganong katindi sa Panginoon? Bakit? Hindi naman yung tatay mo, si King Saul ang naglagay sa akin bilang hari. Hindi naman siya ng tatay mo ang nag-appoint sa akin bilang hari. Ang Diyos ang naglagay sa akin bilang hari. Kaya nararapat lang
nasayawan ko, nararapat lang ibigay ko yung the best worship ko para sa Panginoon. At hindi ko ikinakahiya, no? Na purihin siya, I will be more even undignified than this. Sabi niya, okay lang kung nakakahiya ako, ang importante, no? Natanggap o katanggap-tanggap sa Diyos yung aking worship. Ganyan si David. Alam niyo yung nangyari, chemical, na kung saan na-OOA yan, naaartihan, no? Siya po ay na-curse. Why? Kasi he despised worship. Kinahihiya niya yung worship ni David. Kaya hindi siya nagkaanak. Kapatid, wag ho tayong mahiyang mag-worship. Amen. Lahat tayo, dinukot ng Diyos sa dilim. Without God, kapatid, nasan tayo ngayon? Hello? Alam niyo naman yung mga buhay niyo. Alam niyo naman kung saan tayo nanggaling. Grace ng Diyos, kabutihan ng Diyos. Kaya tayo nandito ngayon. Nakikinig, nakaupo tayo dyan. It's because of God. Nararapat lang ibigay natin yung the best sa Diyos. At hindi dapat natin ikahiya yun. The Bible says, pag kinahiya natin ng Diyos, ikakahiya niya rin tayo. Kaya wag natin ikakahiya yung worship natin sa Lord. Pag ikaw nililid ng Lord to do things in worship, then do it. Be like David. Amen? Be like David. Kapatid, what are the things that's stopping us from giving our best na worship para sa Diyos? Shame ba? Katulad nun? No? Minsan di tayo makapag-worship sa Lord because nahihiya ako kasi baka hindi ko kasi character yung ganyan. Kapatid, yung ba ang nagpipigil sa'yo para ikaw yung mag-worship? Or kasalanan, sin. Yan din ang nagpipigil, madumi kasi ako, hindi ako karapat-dapat. Marami kasi akong kapalpakan. Yan din ba ang nagpipigil sa'yo para ikaw ay makapag-worship, makabreakthrough sa worship? This sin, ito po yung pangalawang bagay na we need to talk about. Which brings us to the second way how we worship God is kanina in spirit, this time in truth. Sabihin po natin lahat, in truth. John 14:6 says, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. You see, Jesus is truth. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. God is truth. Amen? That's why God requires truth sa atin. Kaya, in our worship, we must worship Him in spirit and in truth. Psalm 51 verse 6 says, Behold, you desire truth in the inward parts, and in the hidden part, you will make me to know wisdom. You see, God desires truth. Hindi sa panlabas, kundi doon sa loob. Yung totoong ikaw, yung pagkatao mo. When we worship God, listen, we offer our hearts. We offer our lives. Pag tayo nagwo-worship, yung ating pagsayaw, pagpalakpak is a response na lang sa ating pag-o-offer ng ating puso at buhay sa Diyos. Amen? Yun ay reflection na lang ng ating pag-offer ng ating puso at ng ating buhay. When we sing the songs for God, nagre-reflect ba yan ng condition ng heart mo? Pag habang ikaw umaawit, kanina, yan ba yung reflection talaga ng condition ng puso mo? Is it the truth of your life? Halimbawa, ang lyrics, ang awit, sinasabi, I love you, Lord. Kapatid, tanongin mo yung sarili mo, totoo ba yon na talagang mahal mo ang Diyos? Is it really the truth? Sa buhay mo at sa puso mo, do you really love God? Okay? That's why God requires truth, kapatid. Pastor, anong gagawin natin? That's why kailangan po natin
iayos at itama yung ating mga buhay. So that pagdating ng worship, we can worship God in truth. Amen? Kasi hindi pwede na sasabihin mo, ganito, Lord, I love you, pero nung Monday to Saturday, kung sino-sinong tao yung minahal mo, nag-isang linggong pag-ibig ka. Pagdating ng linggo, sabi mo, Lord, ikaw lang talaga mahal ko. Nung isang araw lang, sino-sino kasama mo. Hello? No? When we worship God, God looks at the heart, but He also looks at the quality of our life. That is why we must make every effort to live a holy life. Sabihin po natin lahat, holy life. Yan, sabihin mo sa katabi mo, holy life. Hindi yung holy life palagi. No, gumagawa ng kasalanan, huli life yun. Laging nahuhuli. Para hindi ka holy life, mag-holy life ka na. Amen. Wala nang uhulihin sa iyo eh. No? We must live a righteous life. Aim for a life that overcomes sin and free from the power of sin. Ang i-aim mo, kapatid, huwag mong tanggapin, hindi, ganito lang talaga buhay ko. Talagang repent lang ako. No? Kapatid, huwag ganun. Ang i-aim mo, ma-overcome mo na yung mga kasalanan. At ikaw ay maging malaya na sa kapangyarihan ng kasalanan. Pastor, posible ba yun? Na ako ay maging malaya sa kapangyarihan ng kasalanan at ma-overcome ko lahat ng kasalanan? No? Yes. No? I-desire mo. Listen, i-desire kasi natin na hindi tuwing Sunday, repentance ang focus mo. Dahil ikaw, puro tayo kasalanan buong linggo. Pagdating ng linggo, Lord, patawarin mo po ako. Ang dami ko pong kasalanan, Panginoon, mula nung Lunes, hanggang Sabado. Kaya pagdating ng linggo, nagwa-worship na ikaw, puro patawad pa rin. Patawarin mo ako, Lord. Patawarin mo ako. Ano mangyayari sa iyo? How can you give the best worship sa Lord kung puro repentance ang focus mo? Hello? Pansinin mo yung buhay mo. Kaya dapat, let us aim, let us live in victory throughout the week. Yan ang i-aim natin, yan ang i-desire natin. Na tayo po ay maging matagumpay buong linggo so that when Sunday comes, celebration na. Hindi na repentance. Amen? Magsa-celebrate, Lord, hallelujah, praise God, ang sarap mag-worship sa Lord. Buong linggo naranasan ko yung victory. Ganun. Posible yun, kapatid. Posible yun. Kailangan lang i-aim mo, kailangan lang i-desire mo. Bigyan kita ng sikreto. Romans 6 verse 4. Sabi ng Romans 6 verse 4, for we died and were buried with Christ by baptism. Eto, listen makinig kayo mabuti. Past tense na to. Past tense na to. Sabi, died Ibig sabihin, buried mid-ED. Ibig sabihin, ginawa na ito nung tinanggap mo si Jesus. For we died and were buried with Christ by baptism. And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ako magbabago. Hindi ko kaya yan, kapatid. The Bible says, because Christ died, no, at tayo din ay nabuhay kasama niya, we may also live a new lives. Huwag mo sabihin na hindi na ako magbabago itong buhay kong luma, ito na talaga yun. Hindi, may new life sa Panginoon. Verse 5, since we have been united with Him in His death, no, we will also be raised to life as He was. Okay? We know that our old sinful selves were crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives. We are no longer slaves to sin. For when we died with Christ,
we were set free from the power of sin. Makinig kayo mabuti. Etong totoo. The Bible says, hindi mo na kailangan mamuhay sa kasalanan. Nagtatanggol mo lang kasi yung buhay makasalanan. Pero the truth is, pag ikaw na kay Kristo na, powerless na ang sin sa'yo. We are set free from the power of sin. It is just a matter of what you will believe in. Sino ba paniniwalaan mo? Listen, sabihin sa'yo ni Satanas, yung Romans 6:4-7 naman yan eh. Totoo niyan, no? Mahirap yan. Hindi mo kaya. Hindi ka naman talaga malaya. Sinasabi lang sa'yo ni pastor yan. Para ikaw syempre, ma-uplift. No? Ikaw ma-motivate. Ganun lang naman talaga yung mga pastor. Kapatid, hindi naman akong sumulat ng Romans 6:4-7. Hello? Si Lord ang nagbigay ng word na yan. Minsan pinapaniwalaan mo pa si Satan. Sinabi sa'yo ni Satan, di ka naman talaga malaya. Sabi mo, di naman talaga ako malaya. Imposible yan. Di ko naman kaya talaga mamuhay ng walang kasalanan. Or, minsan ang pinakikinggan mo, yung sarili mo, yung flesh mo. Sasabihin ng flesh mo, mahirap yan. Di mo kayang gawin yan. Hello? Sino pakikinggan mo? Si Satan? Nasasabihin sa'yo, hindi ka naman talaga malaya, inuuto ka lang ni pastor. Yung sarili mo, yung flesh mo, sasabihin sa'yo, hindi, may limitation ka. You cannot do it. Mahirap yan. O ang paniniwalaan mo si Jesus, sinabi ni Jesus on the cross, it is finished. Amen. It is finished. Kaya nilagay sa Bible, no? Sa Romans 6, no? When we died with Christ, we are set free from the power of sin. It is finished. Paniwalaan mo yung sinabi ng Diyos. Kasi mas totoo yun kaysa doon sa sinasabi sa iyo ni Satan na hindi ka naman talaga magiging malaya. Mas totoo yun kaysa sa sinasabi ng katawan mo at ng flesh mo na mahirap yan, hindi mo kaya. Kapatid, sinabi na ng Diyos 2,000 years ago, nung siya'y naipako sa krus, it is finished. Sabi niya, pag ikaw nakasama ko, namatay ka, tinanggap mo yung kamatayan ko, we were set free from the power of sin. Ngayon, kapatid, i-aim mo lang. I-desire mo kasi. Huwag mong gawing dahilan yung kasalanan, kaya hindi ka magbago. Hello? Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Kasi kung ano-ano pinapaniwalaan mo, anong paniwalaan mo yung si Lord. It's just a matter of what you believe in, kapatid. Listen, when we worship God, we must shift our focus from self to Jesus. Misa kasi nag-worship tinitingnan mo yung sarili mo. Yung poise, OOTD mo, yung lakad mo mamaya, no? Baka maghulas yung makeup. Yan ang tinitingnan mo, no? Magpalit ka ng focus, mag-focus ka kay Lord. Amen? When we worship, no? Let's focus, no? From unworthiness, ikaw yun, to worthiness si Lord. Kasi hindi naman para sa iyo yung worship para sa Kanya. Amen? Misa tayo, Lord, marumi ako. Nandito ka na nga Dinala ka na nga ni Lord dito, marumi ka pa. Kaya ka dinala dito ni Lord, gusto marinig ng Lord, yung worship mo. Kaya ka nga nakapasok dito, dinala ka ni Lord, ibig sabihin, tinanggap ka na ng Panginoon. Amen? Pag hiningi mo na ng tawad, pagpasok mo, Lord, gusto ko po pag-worship ko, bago pa magsimula ang tugtugan, Lord, patawarin mo ako, gusto kong maging malinis ang buhay ko. Yun na yun. Nilinis ka na, pinatawad ka na. Kaya pa celebrate na.
Amen? Hindi yung last song na, Lord, patawarin mo ako, patawarin mo. Kapatid, no? Medyo graduate naman tayo dyan. Amen? When we worship the Lord, we must shift our focus from weakness. Yung ikaw, puro ikaw. No? Shift our focus to victory. His victory. Amen? Tagumpay na ang Panginoon. That's why tagumpay na rin tayo. Amen? Hallelujah. Sa mga darating na Sundays, we will talk about the presence of God. Alam niyo, ang presence ng Lord, hindi lang naman worship, no? Hindi lang naman yung tangible presence na natin. There are many things. Pag dumating si Lord, pag bumaba ang Panginoon at naranasan ang presence ng Lord, kapatid, there are many things. Nandiyan yung victory, nandiyan yung blessing, nandiyan yung transformation ng buhay natin. Lahat siya matatagpuan mo sa presence ng Panginoon. Amen. Pero today, naunawaan natin na isa sa paraan so that we can experience presence of God is through worship. Pero we must worship Him in spirit and in truth. Hindi lang tuwing Sunday, dapat natin nararanasan yung presensya ng Diyos, kundi everyday. Even in our homes, kapatid. Ang sarap nun, no? Yung nararanasan mo dito sa church, yung presence ng Lord na matindi, na kung saan talagang natatouch ka, no? Pati sa bahay mo, pwede mo maranasan yun. Amen? Kasi hindi naman limited ang Diyos. Praise and worship brings God's presence wherever we are. Kahit ikaw nasa trabaho, nasa workplace, you can worship Him. You can give your best. So sing a song to God every day. In your heart, you sing to God in spirit and in truth. Amen? Ang i-desire mo yung tangible presence of God. Talagang naramdaman mo. So do not be ashamed to flow in the Spirit of God. Hallelujah. Do you love the Lord? Can we all just close our eyes? Narito po kami, Panginoon. We want your presence, Lord, in our life, Lord God. That's why, Lord God, naunawaan po namin, in giving our worship to you, we must give our best. In spirit and in truth. Unashamed worship. Kaya po, Panginoon, never again, Lord God, na mag-o-offer kami ng worship na tira-tira. Ang i-offer po namin worship sa iyo, Lord, laging fresh, laging the best, Panginoon. Be exalted, be exalted, be exalted, higher and higher. Come on, sing with him. Be exalted, be exalted. Yes, be exalted. Be exalted, higher and lift him up. Be exalted. Be exalted, Lord. Be exalted. Be exalted, higher and higher. Oh, we worship you, Lord. Be exalted, Lord. Be exalted. Be exalted, higher and higher. Be exalted. Be exalted. Be exalted. Be exalted. Be exalted, higher and higher. Be exalted. Yeah.
worship the Lord. Just allow God to move in your heart right now. Whatever God is leading sa buhay mo right now, come on, just do it. Do not be ashamed of worshiping Him. Oh, be exalted, Lord. Exalted higher and higher. Exalted, Lord. Come on, God is listening to your worship right now. God is listening to your worship right now. Come on, give Him the best. Unashamed worship. One more time, come on, give Him the best. Be exalted, oh, be exalted, Lord. Be exalted, Lord. Be exalted. Worship you, Lord. Come move in this place, oh Lord. Come touch the heart of your people, Lord. Let worship arise from our hearts to you, Lord. Come on, awitan mo lang ang Panginoon. Right now, awitan mo lang ang Panginoon. Come on. Buksan mo lang iyong bibig. Come on. Kung ano yung lumabas sa iyong bibig, napapuri sa Panginoon right now. Come on. Don't be afraid to worship Him. Don't be afraid to sing the song. Let the Holy Spirit lead you right now. Oh, Lord. Move in this place, Lord. Move in our midst, Lord. Touch your heart. Touch your heart, Lord. Oh, Jesus. Enable us, Lord. Holy Spirit, move. Enable us, Lord, to worship you in spirit and in truth. Jesus. 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 Oh, hallelujah. Oh, Lord. Oh, Lord. We give glory to your name. Glory to your name, Lord. Be exalted, Lord. Be exalted, Lord. Jesus. Jesus. Yes, Lord. Worship you, Lord. Salamat po, Panginoon. I pray, Lord God, na hindi po mawawala yung uhaw, yung gutom, yung desire para sa presensya mo, Panginoon. It will only grow deeper and deeper, Lord. I pray, Lord God, na maging lifestyle namin to, worship. Maging sanay na kami, Panginoon, to be in your presence. I pray, Lord God, wherever we are, we will always choose to be in your presence. Oh, I love you, Lord. Jesus, hallelujah. I pray, Lord God, i-bless niyo po ang puso ng bawat isa. Let there be a heart of worship. Let them, Lord God, treasure and love worship. And I pray, Lord God, every time na sila'y aawit at mag-worship sa'yo, you will come down
and bless them, Lord. Thank you, Lord God, for today. Thank you, Lord God, for your presence. Be exalted, Lord, higher and higher sa buhay po namin. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Come on. Right now, God is listening. God is here. God is listening. Can you whisper something to God? The things that you want to say to Him sa lahat ng Kanyang ginawa, gagawin pa. Come on, just open your heart. Sabihin mo lang sa Panginoon how thankful you are. Yes, hallelujah. Come on. God is listening. Oh, yes. Thank you, Lord God, for everything. You're so good, Lord. You're so good. Napakabuti mo, Panginoon. Kahit po, Panginoon, maraming trials, kahit po marami kaming pinagdadaanan, Lord, you remain good, Lord, because you are faithful. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name, everybody say amen. Can we give the Lord a clap of praise? Hallelujah.